We all say, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we came before you today with a grateful heart, seeking your guidance and wisdom as we stand guided to discuss the important topic of social exposure. We thank you for the opportunity to share our thoughts and experience with one another. Lord, we ask that you open hearts and minds to understand each of others' perspective, help us to communicate with love and respect, fostering an environment where everyone feels safe to share. By our discuss, we feel with the grace and aid we learn for one another as we reflect on our experience in the world. Guide our conversations, Lord, and let it a time of growth. Understanding and encourage, we pray that through this sharing, we may draw closer to you, to each other, our bands and community. In Jesus' name, we pray. Amen. So, good day everyone. It's a blessing to gather here today as we discuss our feeding program and the vital role of our social exposure in our community outreach. As we engage in this conversation, let us draw inspiration from our patron saint of our PEC, Saint Martin de Porres, who devoted his life to serving the less fortunate. He beautifully expressed, the Lord does not look so much at the greatness of our actions, nor even at their difficulty, but at the love with which we do them. This serves as a reminder that the heart behind our actions is what truly matters. In our efforts to address hunger and support those in need, we must remain mindful of the social dynamics that shape our communities. Social exposure allows us to understand the challenges faced by others and to respond with compassion and grace. As we share our thoughts and experiences today, let us commit to embodying the love that Saint Martin exemplified, ensuring that our actions resonate with kindness and empathy. Together, we can make a meaningful impact in the lives of those we serve. So, mag-start po ako ng experience ko dun sa social exposure. You situate as anong parish NGO po siya. So, ang NGO na natin, kami po 5 is, magkakasama po kami sa isang NGO. Sila po yung dalawang nandun. What NGO is that? So, give us a brief, siguro mag-history ng NGO ninyo. Anong cause nila? So, ang Kawa Pilipinas po is founded by Miss May Panier. Siya po yung head ng Kawa and siya po yung tumatanggap ng para po mag-work yung NGO is through donations po siya galing sa Jollibee, SM, different kind of companies po para mag-work. Then currently po nakapag-serve na po sila ng 351 meals this past since 2018 po sila nag-start. So ayan po. Usually, mga services? Ang mga sinaserve po nila is PDL, yung mga nasunugan po, nasalanta. Ang tawag po kasi nila sa mga, yung nasa streets po is beloveds po. Hindi po nila tinatawag na, yung mga may needs po, tawag po nila dito is beloveds. So, ang experience ko po dun is, sobrang magaan po siya sa puso. Kasi yung ginagawa po namin dun, from scratch po. Naghihiwa po kami, nagluluto. From packing po hanggang distribution po yung ginagawa namin. So, sobrang gaan po sa puso namin. Yun po, nakakatulong kami sa ibang tao. Kahit na minsan po, aminado naman po ako na nakakalimutan ko po. Parang minsan po pag may humihipan, ganun lang po, din lang po. But since po dito sa social exposure na, parang nabalik po ako na madami pa rin po mas kailangan. Parang blessed po ako ni Lord para makatulong din po sa iba in this way po, lalo na po dito sa art. Kasi talagang, yung dati ko po kasi
iaabot na lang po, yung handa na po yung food. Parang hindi po pinaghirapan. Tapos yung dito po sa social exposure na talagang puno ng pagmamahal po yung ginawa namin. Kasi simula po sa pag-iwa, pagbalat ng mga ingredients, luto packing, yun po hanggang sa pagpunta po namin dun sa beloved po na bibigyan po namin. Yun po siya. Sa experience ko naman po, naging meaningful po siya sa akin kasi personally po, parang na-share ko na din naman po sa classroom na malapit yung puso ko sa mga taong nangangailangan. Kasi nung bata pa po kami, hindi po kami ganito na hindi po namin nakakayanan makapag-grocery. Nakakakayan lang po kami kasi kailangan ng mangutang sa tindahan. So isa po sa masasabi ko na nangangailangan din po ako dahil bata po kami. So nung nito po na nag-social exposure po kami, sobrang nakakataba na puso. Kasi syempre, binigyan na po kami ni Lord ng blessing na parang naiaahon po kami at some point. Kasi gagawa na po namin nakakain kami ng masarap, na dati hindi naman po, na kahit manok wala kami. Parang, kasi nung time po na doon ko po na-realize na kahit pala meron akong needs pa rin, may mas nangangailangan pa po pala kaysa sa akin. Na nakalimutan ko yung past ko po dati na mas nangangailangan kami dati. And merong mga tao na nandoon pa rin hanggang ngayon. Na which is yung wala na ako sa position ko po na yun dati. And na-realize ko po na sobra pa rin po pala ako mag-invest ni Lord kasi naiahon na po namin yung pamilya namin doon. Though hindi pa rin naman po kami sobrang comfortable na sa buhay namin. Pero much better naman po kumpara nung dati. So, meron po akong nakita doon na isang bata. Kasi meron akong naririnig po na, kasi doon po sa namin, halo-halo po kami volunteer. So, nung meron pong isang visit, na kasama po namin is yung mga taga-Arellano University, parang kulang pa rin po, masasabi ko po na hindi sila talagang, parang may kulang pa rin talaga sa sistema ng edukasyon. Kasi yung iba, hindi po sila masyadong maalam na although paghihiwa lang ng mga ingredients, ng luya, ng bawang, alam mo po yun, parang nahihirapan po sila. So, meron pa rin po pala talagang mga ganun na, hindi naman po sila sobrang bata pa para maging parang ignorant po sila. So, yun lang po napansin ko na yung way po na yun ng pag-volunteer namin is nakatulong din po siya sa mga taga-Arellano University na meron pa rin po talagang mga hindi makarunong sa mga gawain pambahay. Which is tinuturo naman din po sa school kasi meron po tayong ESP. Yun po. So, parang nakita ko po siya na kulang pa rin po talaga siya sa Have you analyzed a particular social reality in one of your papers? Yes. Yung ako naman po is, hindi ko yung first time ko na volunteer sa NGO. And every birthday ko po kasi, kami ng papa ko, yung mother ko, na share din po kami ng mga food sa amin po, sa mga batang naguluto, sa kalsada po na walang makain. So, dito po sa NGO po natin, na-realize ko po na hindi po talaga, marami po talagang hindi nakakakuha ng mas magandang opportunity sa katulad po sa pagbigyan ng mga pagkain. Dito kasi po, miss, kagaya po nung dati po, may mga opportunity po na hindi po natin nabibigay sa mga ibang tao. Meron po ako naman po, Miss, sa
akin po, since na lumaki po ako na ang ginagawa ko lang po sa bahay is yung mga minimal lang po na gawaing bahay. Pero kahit pa paano So, you are of the same NGO? Pero doon naman po sa NGO na napuntahan namin, doon ko po na-experience talagang ako yung magluluto para sa ibang tao. Kasi sa bahay po, pag nagluluto po ako para sa amin lang po. Tapos more on, sa bahay po ginagamit po namin like, ang bilis lang, like air fryer. Tapos meron po kami mga panggamit na ang bilis lang mag-cut ng food. So hindi po ako doon kasi na as in, isa-isang po po hiwain, babalatan. Tapos yung makikisama po ako dun sa ibang kasama ko po sa kusina, pati po sa mas nakakatanda na magtutulong sa akin. And yung sa parents ko naman po kasi tumutulong din po sila, like yung mama ko po pag Christmas. Since sa lugar po namin, kasi sa Tondo po ako nakatira, sa lugar po namin, may mga, ang dami po itong mga bata na street children po. Like, nasa labas po sila kasi mga wala po silang damit. Tapos naglalaro sila ng ganun yung itsura po nila na wala po silang damit. Pagigay sila sa kasada. Tapos yung mga magulang po nila pinapabayaan na po sila na ganun yung kalagay. Mas inuuna pa po yung pangangailangan ng parents based po sa pangangailangan ng anak. So every Christmas po, yung mama ko po, nag-aano po siya nagpapamigay po siya ng mga loot bags, ng candies, biscuits, Hesco, para doon po sa mga bata. Para tuwing Christmas naman po, maramdaman naman po nila na maramdaman po nila yung Christmas na doon pa rin Pasko, na ang dami mo natatanggap na gifts, na treats. And doon naman po sa LGO namin, sa akin naman po, first time ko po maka-experience ng ganun nga po na magluluto po ako ng made from scratch po para sa iba. And ang sarap po sa pakiramdam na kahit hindi po sa'yo nanggaling ng mga ingredients doon, nakatulong ka sa service na ikaw yung magluluto para sa kanila, is ang sarap na rin po pala sa pakiramdam na kahit yung lang po yung naitulong mo, basta mapapamigay sa iba at isa ka dun sa gumawa nun para maipamigay sa iba is okay na rin po. Nakakagaan po sa ito. Yun lang. Ako na lang ulit. Yun nga po, yung pagpapatuto na din po sa bahay ko po. Hindi po din po ng experience ko. Meron na po ako ibang experience. Dito po sa NGO na po, mas ma-appreciate po yung service po nila. Kasi yung pagkaya po nasabi ni Dan na kahit hindi po kami nag-ambag ng money, nakakatulong pa rin po kami sa ibang tao po. Pero nakakapagbigay po kami ng saya sa ibang tao at mas nakakapulpin lang yung hunger po nila. And dito po sa NGO po namin, natutunan po po yung maging appreciative po sa mga maniniit na bagay po. Kasi hindi po lahat ng tao na nabibigyan po at bagay po. Sa akin naman po, yung parents ko kasi tumutulong din po sila, like nag-donate po ng cash or mga bigas po, gano'n. Tapos yung mother ko po, minsan nagluluto siya, tapos pinapamigay niya po, gano'n. Tapos nung ako naman po ngayon yung gumagawa, parang masarap sa feeling kasi okay. Masarap siya sa feeling kasi ikaw mismo yung gumawa noon, ikaw mismo yung nagbigay, kahit hindi sa pera man. At least kahit sa service. Tapos yun, mas naging mas naging mulat ako and mas na-appreciate ko na yung mga binibigay sa mga ng service. Kami naman po sa Diocese Shrine Heart sa San Jose po Navotas. Bali po yung ginagawa po namin. Pero every year po, every month po na event.
Bagatang Station. Tapos every second Friday and Saturday daw po ng month is nagpapapili program po sila. So based po dun sa na-experience ko, siguro po pinakatumatak po sa akin is yung nakita ko po yung mga bata na super saya na po nila kahit po sa hindi naman po sa inaano yung pinamigay, pero para sa kanila po yung lugaw, super laking bagay na po sa kanila nun. Tapos yun nga po, since puro lugaw po yung pinapamigay, tapos yung mga bata po makikita nyo po na ang saya-saya lang po nila. Tapos may dala po silang sariling mga mangkok. Tapos marami po silang mga bata na pumunta po. Then, related po doon, inikot po kasi kami yung mga namamahala po din sa barangay. Inikot po kami sa buong Pitong Batang. Tapos ayun po, nung inikot po nila kami, parang nagkaroon po ako ng realization na ang swerte ko po pala. Kasi kahit po hindi ganun ka-comfortable po yung buhay namin, parang pa rin po kami, na blessed pa rin po kami na kompleto po kami sa mga basic necessities. Kasi po sila po, ang dami pong kulang sa kanila dahil yung mga tinitirahan po nila, malapit po sila sa ilog. So, prone po sila kapag po may bagyo. Tapos nung inikot po kami, yun nga po, umulan po kasi nung araw na nag-serve po kami. So, bali hindi po super tagal yung ulan sa kanila nun, pero ang laking, hindi naman po super laki, pero makikita nyo po na yung bahay po nila, super basang-basa na po, tapos yun nga po, nasa labas po sila na, tapos hindi naman po super gulo, pero medyo nagkagulo po sila nun, kasi nga po, kailangan po nila ipasok yung mga yung mga gamit po nila sa bahay. Then ayun po, nag-share din po yung volunteer sa amin na marami din po silang pangangailangan dun sa barangay nila. Kaya po, malaking bagay sa kanila kapag may mga nagvo-volunteer po ay tumulong. So ayun po, bukod po doon, na-realize ko din po na kahit po sa simpleng bagay kahit po yung simpleng bagay lang na pagbibili ng pagkain, dapat po kung may kakayanan naman po tayo, parang gawin po natin. Kasi po sa atin po, hindi po ganun kalaki yun. Sa kanila po, super malaking bagay na po. So, Father, could you please synthesize what transpired in the sharing? Yung sharing po namin, yung sharing po kami iba-ibang naramdaman. So, iba-iba po lang po yung nakuha po natin. Then, doon po kasi sa NGO namin, parang napag-usapan po namin yung 5 na puzzle, parang na-puzzle po kami na bakit itong NGO po na napili namin nakakatulong kahit through donation lang. Bakit po yung government parang hirap na hirap po sila. Since yung sa visit namin is po, sa nasunugan. Parang ilang sa libro, parang pwede silang ilang sa libro na pinang-video. Tapos sa mga ganun nangangailangan talaga, parang wala, pinapabayaan lang. So we'll be seeing that in your analysis as well. So itong mga questions na kailangan palakayin. Can we end it with this? Altogether we say, Father, gracious Heavenly Father, as we conclude our time together, we thank you for the opportunity to share and reflect on the important topic of social exposure. We are grateful for the insights and experiences each person has contributed, and we recognize your presence among us during our discussion. Lord, we ask that the lessons learned today take root in our hearts and guide our actions moving forward. Help us to apply what we've shared and to be mindful of how we engage with others in our social environments. May we approach each interaction with love, compassion, and understanding, reflecting your light in a world that often feels dark. We pray for strength and courage to navigate the complexities of social exposure, and we ask for your continued guidance as we seek to honor you in all our relationships. As we go our separate ways, may your peace be with us and may we remain connected in spirit as a community. In the name of Jesus,
Jesus, we pray.